At dahil nga pasukan na naman nga mga mare, for today's vlog magluto tayo ng isa sa paborito ng mga Sharonians. Tara, samahan niyo ako magluto ng homemade lumpiang Shanghai. Isa ito sa madadaling lutuin para sa pambaon ng mga bata at pang-almusal. At una nga ito, hiniwa-hiwa ko na nga yung carrots. Konti lang muna ang lulutuin natin ngayon. Sunod nga, hiniwa ko na rin ang karne. Tinanggal ko nga yung mga taba-taba kasi hindi naman siya masasama sa paggiling. Ito yung tirang karne lang namin na nasa rep. At naisipan ko nga lang gumawa ng lumpiang Shanghai para may pambaon si kuya. At sunod nga, hinugasan ko na itong karne at nilagay ko na sa panggiling. Napakatibay itong blender na to kahit maliit lang. Matagal na pati ito sa amin, sa Shopee ko siya nabili. Sunod nga, pinagsama ko na nga ang karne at saka ang carrots para isang giling na lamang. Kasya naman sila kasi kukunti nga lang yung gagawin ko. At eto nga, nagbalat na din ako ng sibuyas. Sibuyas na puti na lang yung ginamit ko. Naluluha talaga ako sa pulang sibuyas. Pero pag puting sibuyas, hindi naman masyado. Pagkatapos ko ang hiwain yung sibuyas, sunod naman itong bawang. Gustong gusto ko talagang maraming sibuyas at bawang pag gumagawa ako ng lumpiang Shanghai. Mas malasa kasi. Eto nga't pinagsama-sama ko na nga dito. At sakto lang naman ang dami sa liit ng blender namin. Sunod nga ito at giniling ko na nga. Mga mare, kung bet nyong gilingan na to, napaka-convenient niya. Iiwan ko yung link sa comment section at talagang may pagtitinda pa. Hindi ko alam kung anong meron sa lumpiang Shanghai, pero pag inihain mo ito sa handaan, ito talaga ang unang nauubos. Alam mo yung laging sold out, parang ipinahid lang sa mesa. At kung hindi naman nakakahiya sa may pahanda, ito din ang paboritong balutin ni Marites. Ito nga't napasobra pala yung giling ko, sobrang pino. Masarap kasi yung parang nangunguya mo yung laman ng karne. Pero okay lang, masarap pa rin naman ito. Ito nga't nilagyan ko na ng mga pampalasa. Huwag natin masyadong kaalatan para okay na okay para sa mga bata. At sunod nga ito, nilagay ko na rin yung kinchay, pampabangot, pampalasa. At pagkatapos ko nga timplahan, ito nga't minabalot ko na. Mabuti na lamang ng mga time na to, talagang tulog na tulog si Bunso, kaya naman nakakagawa ako. Ang baby kasi namin yun sa araw tulog, pero sa gabi magdamag na gising. Kaya na lamang mga mari, lagi na lang akong puyat. Napaka-challenging para sa ating mga nanay pag-iisip ng ulam araw-araw, lalo na ngayon pasukan na naman. Araw-araw na naman tayo mag-iisip kung anong ipapabaon natin sa ating mga anak. Ganon din yung babaunin nila araw-araw. Ngayon kasi ang mga bata may baon ng pagkain, may baon pang pera. Samantalang kami noon pag 5 piso okay na. Tapos uuwi na lang kami sa tanghali para kumain sa bahay. At pagkatapos kong ang baluton ito, ginupit-gupit ko na. Pwede na itong pang ilang araw na ulam. Basta lang ilalagay sa refrigerator. At medyo madami nga din yung nagawa ko. Kaya lang pag madami minsan nakakaumay din. At eto nga't nagupit ko ng lahat. At ready to fry na nga lang ito mga mare. Maya-maya nga nagprito na ako. Titikman ko kung ano bang lasa. At yung iba naman nilagay ko muna sa ref para bukas meron ulit. Malalaman mong luto na siya pag golden brown na. Tapos saka mo siya hahanguin. Aba, tingnan nyo, mukhang masarap. Pwede na itong ipantapat sa Shanghai ng Chowking. Bilang isang nanay, talaga nagiging creative ka at resourceful pagdating sa mga anak. At talagang matututunan mo rin ang pagluluto. Hindi naman karera at kompetisyon ng pagiging nanay. Lahat tayo may kanya-kanyang katangian. At katangian kung paano alagaan ang ating mga anak. Anong connect sa Shanghai?